Ang mahinang hampas ng alon sa katawan ng Ocean Serenity ay parang himig na lumilikha ng malumanay na musika sa pandinig ni Mira Reynales. Sanay na siya sa tunog ng dagat, sa amoy ng alat na sumasabay sa ihip ng hangin. Matagal na siyang nagtatrabaho bilang isa sa mga crew ng luxury cruise na ito. At sa bawat biyahe, natututo siyang hindi lang magtrabaho ng mahusay, kung hindi magpahalaga sa mga sandali sa gitna ng dagat. "Mira, bilisan mo riyan! May bagong VIP guest tayo!" Tawag ng kanyang kaibigan at kapwa crew na si Lani. Napakunot noo si Mira ngunit agad na tinapos ang pag-aayos ng isang suit. "Sino ba?" Tanong niya habang nagmamadaling hinila ang cart na may bagong mga linens. "Hindi ko alam eh. Basta sabi ni Chief Steward, bigatin daw. Ayusin mong mabuti yung kwarto nila." Sagot ni Lani bago mawala sa hallway. Gaya ng dati, hindi na ito bago kay Mira. Marami ng VIP guest ang sumampa sa Ocean Serenity. Mga mayayaman, sikat, at minsan mga harit reyna pa. Para sa kanya, isa lang itong normal na araw ng trabaho. Dinala niya ang cart papunta sa isa sa pinakamalalaking suites. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang marangyang silid. Ang malalaking bintanang bumukas sa tanawin ng dagat, ang mamahaling muebles, at ang malinis na kama na parang hindi pa natutulugan. Nagsimula siyang magtrabaho, siniguradong maayos ang lahat. Ngunit bago pa siya makaalis, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita ang lalaking matagal niya nang hindi nakita. Si Leonard, ang kanyang unang pag-ibig. At iyon ang muling pagkikita nila. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Hindi siya maaaring magkamali. Siya yun. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi niya maaaring makalimutan ang lalaking minsang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nakatayo si Leonard sa may pinto. Suot ang isang puting linen shirt na bahagyang naka-unbutton at isang pares ng dark trousers. May dala siyang isang maliit na luggage bag at ang pamilyar niyang ekspresyon. Seryoso, ngunit may bahagyang pagtataka, ay hindi nawala. "Mira?" Mahina niyang sabi. Parang nanigas ang katawan ni Mira. Hindi niya alam kung papaanong gagalaw. Pakiramdam niya, bumalik siya sa nakaraan. Sa panahong hindi pa siya bahagi ng mundo ng cruise ships. Sa panahong silang dalawa'y magkasama pa sa ilalim ng iisang langit. "Leonard." Napuno ng katahimikan ng pagitan nila. Ramdam niya ang tensyon sa ere, ang bigat ng mga salitang hindi nasabi noon, ang sakit ng nakalipas, at ang matinding pagtataka kung bakit sila muling nagkaharap sa ganitong sitwasyon. Mabilis niyang inayos ang kanyang sarili. Isa siyang staff dito. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. "Welcome aboard, sir." Malamig niyang bate. Pilit na tinatago ang anumang emosyon sa kanyang tinig. "Ako po ang naka-assign na housekeeping staff sa inyong suite. Kung may kailangan po kayo, ipaalam niyo lang po." Bahagyang kumunot ang noon ni Leonard. Halatang naguguluhan sa paraan ng pakikitungo niya. "Ikaw ang housekeeping staff?" Tanong niya. May halong paninimbang sa boses. "Oo," maiksi niyang sagot. "Ikaw ba talaga to, Mira? Ikaw ba yung..." "Kung wala na po kayong iba pang concern, aalis na po ako." Mabilis niyang putol sa kanya. Hindi niya kayang marinig ang mga salitang yon. Hindi niya kayang bumalik sa alaala ng nakaraan. Ngunit bago pa siya makaalis, nagsalita ulit si Leonard. "Wait!" Tumigil siya, hindi lumilingon. "Ganito na lang ba tayo?" Tanong nito. Mas mababa ang boses ngunit puno ng bigat. "Matapos ang lahat?" Muling kumabog ang dibdib ni Mira. Ayaw niya ng pag-usapan to. Ayaw niyang muling maramdaman ng sakit na iniwan niya noon. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok ang isang crew member. "Sir Leonard, welcome aboard. Ang butler niyo po ay paparating na rin para tulungan kayo."
Sabi ng isang staff na tila walang kaalam-alam sa tensyon sa silid. Agad na sinamantala ni Mira ang pagkakataong yon para mabilis na lumabas. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, narinig niyang mahina ngunit matigas na boses ni Leonard. Hindi pa tayo tapos, Mira. Naglalakad si Mira sa hallway ng cruise ship. Pilit pinapakalmang sarili. Bakit ngayon pa? Bakit sa dinami-rami ng lugar sa mundo? Kailangan pa nilang magkita rito. Napaupo siya sa isang bakanting upuan sa deck. Hinayaang lamunin siya ng simoy ng dagat. Naisip niyang nakaraan kung papaano niyang minahal si Leonard noon, kung papaano siyang umasa, at kung papaano natapos ang lahat nang hindi man lang ito nagkakaroon ng pagkakataong magpaalam ng maayos sa kanya. Mira? Napatingala siya at nakita si Lani. Nakatitig sa kanya nang may pagtataka. Anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo? Biro nito. Hindi multo. Mahina niyang sagot. Isang taong akala ko hindi ko na ulit makikita. Nagtaas ng kilay si Lani. Ha? Sino? Saglit siyang tumahimik bago bumulong. Si Leonard. Nanlaki ang mga mata ni Lani. Wait! First love mo? Siya yung VIP guest? Tumango si Mira. Anong nangyari? Tanong nito, halatang interesado. Nagkita kami at parang gusto niyang pag-usapan ng nakaraan. Hala, so anong gagawin mo? Hindi ko alam, Lani. Sagot niya, bumuntong hininga. Gusto ko sanang kalimutan na lang ang lahat pero parang hindi yun ang gusto niyang mangyari. Tumahimik si Lani saglit bago ngumiti ng pilya. Alam mo, Mira, baka naman meant to be kayong magkita ulit. Malay mo, this time, may closure na kayong dalawa. Napatingin si Mira sa malayong karagatan. Hindi sigurado kung closure nga bang idudulot ng muling pagtatagpo nila ni Leonard. O baka isang bagong bagyo na hindi niya handang harapin. Habang nakatanaw sa malawak na karagatan, hindi mapigilan ni Mira ang pagbabalik ng kanyang isipan sa nakaraan. Sa panahong hindi pa sila dalawang estrangherong pinagtagpo muli ng pagkakataon. Nagbalik tanaw siya sa nakaraan. Mula sa araw na lumuhod si Leonard at inalok ng kasal si Mira, hindi pa rin siya makapaniwala na ikakasal talaga siya sa lalaking minahal niya ng buong puso. Isang beses lang siyang nangarap, ngunit tinupad yun ni Leonard ng higit pa sa kanyang inaasahan. So, where do we start? Tanong ni Leonard habang magkahawak sila ng kamay sa kanilang paboritong cafe. Siyempre, sa pinaka-importante, ang venue. Sagot ni Mira, mataimtim na nakatitig sa kanyang fiancé. Gusto ko ng intimate wedding, pero dapat memorable. Napangiti si Leonard. How about a beach wedding? Alam ko gustong-gusto mong dagat. Isang sunset ceremony tapos may fairy lights sa gabi. Napanganga si Mira. Oh my goodness! Gusto ko yun! Tapos barefoot tayo sa buhangin with soft music playing habang naglalakad ako papunta sa'yo. Hinapit siya ni Leonard papalapit. Kahit saan pa tayo magpakasal, siguraduhin mo lang na sa akin ka pa rin maglalakad. Muli siyang kinilig. Of course! Pero paano naman ang guest list? Ayoko ng masyadong maraming tao. Immediate family and closest friends lang. Gusto ko lahat ng nandun. Totoong masaya para sa atin. Sagot ni Leonard habang iniinom nila ang kanilang kape. Sinimulan nilang buuin ang listahan ng mga dapat gawin mula sa wedding theme, kulay ng entourage at maging ang pagkain sa reception. Si Mira gustong may food station na nagsuserve ng paborito nilang street food, habang si Leonard naman ay gustong may elegant plated dinner. Compromise? Alok ni Mira. Have fancy, have fun? Done! Sagot ni Leonard. Walang pag-aalinlangan. Sa bawat plano nilang ginagawa, mas lalong tumitibay ang tiwala ni Mira na ang kasal na ito ay hindi lang tungkol sa engranding selebrasyon, kung hindi tungkol sa pagsisimula ng kanilang buhay na magkasama. Habang nakatitig siya kay Leonard,
Isang bagay ang sigurado niya. Hindi lang ito ang dream wedding niya. Si Leonard mismo ang pangarap niyang natupad. Nasa kalagitnaan pa rin si Mira at Leonard ng wedding planning. Nang mapansin niyang kanina pang tahimik ang fiancé niya habang tinitignan ang listahan nila. "Love, okay ka lang?" tanong niya. Bahagyang inaalog ang kamay ni Leonard. Napangiti ito at tinapik ang papel sa harapan nila. "I just realized, wala pa tayong napipiling wedding date." Natawa si Mira. "Oh my gosh, oo nga no. Kailan bang gusto mo?" Nagkunwaring nag-iisip si Leonard bago ngumiti ng pilyo. "Ngayong weekend?" "Huy!" Pinalo siya ni Mira sa braso. "Gusto mo magpakasal tayo ng hindi handa? Ikaw kayang maglakad sa aisle ng hindi sukat ang suit mo?" Tumawa si Leonard. "Fine. Pero ayoko ng sobrang tagal. Next month?" Nagdadalawang isip si Mira. "Ang bilis yata." "Matagal na kitang gustong pakasalan, Mira. Gusto ko nang simulan ang buhay natin ng magkasama." Seryosong sagot ni Leonard. Sa sinabi niyang yun, parang tumalon ang puso ni Mira. Totoo naman, bakit pa ba nila ipagpapaliban? "Okay, next month it is." Kinabukasan, nagpunta sila sa isang private beach resort na inirekomenda ng isang kaibigan. Pagdating pa lang nila, agad nilang naramdaman ang magic ng lugar. White sand, crystal clear na tubig, at isang napakagandang sunset view. Habang naglalakad sila sa tabing dagat, biglang humawak si Leonard sa kamay niya. "This is it, Mira. Dito na tayo ikakasal." Napangiti siya at tumingin sa paligid. "I can already imagine it. Ako, naglalakad papunta sa'yo. Ikaw naman nakatayo ron. Hinihintay ako." Hinapit siya ni Leonard at ibinaba ang noo sa kanya. "Hindi lang kita hinihintay, Mira. Sasalubungin pa kita." At sa harap ng dagat at paglubog ng araw, hinilikan niya ito ng buong pagmamahal. Totoo nga, wala nang mas tamang lugar o tamang oras. Basta't magkasama sila. Ang kasal nilang to ay ang magiging pinaka-perpektong araw sa buhay nila. Dumaan ang ilang araw na puno ng excitement si Mira sa pag-aayos ng kasal nila. Kahit abala sa trabaho, sinisigurado niyang maaasikaso ang lahat. Mula sa decorations hanggang sa pagpili ng perfect wedding dress. Pero isang araw, biglang nawala si Leonard. Hindi siya sumipot sa meeting nila para sa final fitting ng suit niya. Hindi rin siya sumasagot sa tawag at mensahe ni Mira. Sa una, inisip niyang baka busy lang ito. Pero nang lumipas ang isang buong araw na walang kahit na anong sagot mula sa fiancé niya, nagsimula ng kabahan si Mira. Hanggang sa isang gabi, dumaan siya sa condo ni Leonard. Kinakabahan siyang pumindot ng doorbell, pero walang sagot. Nang subukan niyang buksan ang pinto gamit ang spare key na ibinigay nito dati sa kanya, wala siyang inabutan kahit na anong gamit ni Leonard sa loob. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Mira nang mapagtanto ang katotohanan. Umalis siya at hindi man lang nagpaalam. Dumaan ang 3 araw na halos hindi na makakain si Mira. Paulit-ulit niyang tinitignan ang phone niya. Umaasang may mensahe o tawag man lang mula kay Leonard. Pero wala. Wala siyang ideya kung nasan ito o kung bakit ito biglang nawala. Sa huli, napilitan siyang puntahan ang opisina nito. "Si Leonard, nandito ba?" Tanong niya sa sekretarya nito. Pilit pinipigilan ng panginginig ng boses niya. Napatingin sa kanyang babae, halatang nag-aalangan bago sumagot. "Ma'am, hindi niyo po ba alam? Umalis na si Sir Leonard papuntang New York." Parang nawala ng lakas si Mira. "Anong ibig mong sabihin? Kailan pa siya umalis?" 3 araw na po." 3 araw. Yun mismo ang araw na hindi siya nagpaparamdam. Halos hindi makahinga si Mira habang lumalabas ng building. Wala siyang iniwang kahit na anong paliwanag. Ni wala man lang goodbye. Bigla niyang naalala ang gabing magkasama sila sa beach.
nang yakapin siya ni Leonard at sabihin itong, "Hindi lang kita hinihintay, Mira. Sasalubungin pa kita." Pero ngayon, siya ang iniwan nito. At kahit na anong pilit niyang intindihin, isang tanong lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. "Bakit mo ko iniwan, Leonard?" Bumalik sa kasalukuyan ng isipan ni Mira nang marinig ang pagtunog ng kanyang earpiece. "Mira, you're needed at the VIP lounge." Anunsyo ng isang staff sa kabilang linya. Mabilis niyang tinapos ang iniinom na tubig at inayos ang sarili bago naglakad papunta sa lounge. Ngunit pagdating niya roon, natagpuan niyang si Leonard ang nag-iisang naroroon. Nakaupo sa malawak na couch habang nakatingin sa dagat sa labas ng bintana. Nang marinig niya ang mga yapak ni Mira, dahan-dahan siyang lumingon. "Tamang-tama, may gusto kong kausapin." Anya, malamig ang tinig. Pinilit ni Mira na itago ang kanyang emosyon. "Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, Sir Leonard?" Bahagyang kumunot ang noon ni Leonard sa narinig. Tila hindi sanay sa formal na tono ni Mira. "Bakit mo ko tinatawag na sir?" Tanong niya, titig na titig sa kanya. "Dahil iyon ang nararapat." Matigas na sagot ni Mira. Saglit na natahimik si Leonard bago siya tumayo at lumapit. "So, ganito na lang tayo? Parang hindi tayo nagkakilala noon?" Nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon naramdaman ni Mira ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi man to halata sa ekspresyon ni Leonard, may kung anong emosyon sa likod ng malamig niyang tingin. "Hindi ko alam kung anong gusto mong marinig," mahinang sabi ni Mira. "Ang totoo," sagot ni Leonard. "Gusto kong marinig kung galit ka pa rin ba sa akin." Napabuntong hininga si Mira at iniwas ang tingin. "Wala na yun. Matagal na yun. Leonard, hindi na ako galit. Hindi na rin mahalaga." "Hindi na mahalaga ah." Bahagyang lumalim ang tono ng kanyang boses. "Sabihin mo nga sa akin, Mira, kung talagang hindi na mahalaga, bakit iniiwasan mo kong harapin?" Natigilan si Mira. Hindi niya alam kung paanong sasagutin yon. Hindi siya galit. Hindi na rin siya umaasa. Pero bakit sa kabila ng lahat, nararamdaman pa rin niya ang tibok ng puso niya sa presensya ni Leonard. Alam ni Mira na hindi niya matatakasan si Leonard. Hindi lang dahil sa iisa silang sakay ng Ocean Serenity, kung hindi dahil bahagi ng trabaho niya ang pagsilbihan ng mga VIP guests. At kabilang doon si Leonard Madrigal, ang lalaking minsan niyang minahal at ngayon ay tila ibang-iba na. Sinubukan niyang panatilihing propesyonal ang kanilang mga pagkikita. Ngunit sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, may hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nila. Parang may hinanakit si Leonard. At hindi niya alam kung bakit. "VIP dinner mamayang gabi, Mira. Ikaw ang naka-assign sa private table ni Mr. Montreal." Anunsyo ni Lani habang nag-aayos sila ng mga silverware sa dining area. Napapitlag siya. "Ano?" Napangisi ang kaibigan niya. "O bakit parang hindi ka masaya? Hindi ba dapat excited ka? CEO na yung first love mo. Yung pakakasalan mo dapat, girl." Umirap si Mira. "Hindi ko na siya first love." "Pero siyang first love mo noon, di ba?" Nakangising tukso ni Lani. "Wag mo na nga akong inis-inisin, Lani." Matigas niyang sagot. Ngunit hindi na niya maitatangging kinabahan siya. Kinagabihan, nakatayo si Mira sa gilid ng private dining area. Pinapanood ang bawat kilos ng mga staff. Sinigurado niyang maayos ang lahat. Mula sa mamahaling cutlery hanggang sa perpektong plating ng pagkain. Ngunit sa kabila ng pagiging abala, hindi niya mapigilan ang sarili na tignan ng lalaking umupo sa reserve table. Si Leonard. Suot niya ang isang itim na tailored suit at kahit nasa kalmadong postura, may kung anong lamig sa kanyang ekspresyon. Hindi niya iniinda ang paligid, tila walang pakialam sa engrandeng hapunan sa kanyang harapan. Napalunok si Mira nang lapitan siya ng isa pang waiter. "Ikaw nang bahala sa kanya, Mira." Anitong may halong biro. "Mukhang
Gusto niya ng personal touch ng best crew natin. Pinilit ni Mira ang sarili na ngumiti. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang harapin si Leonard. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang bote ng isang mamahaling alak. "Good evening, Mr. Montreal." Bati niya. Formal ang tono. Hindi agad sumagot si Leonard. Bagkos, itinuon niya ang tingin kay Mira at doon niya nakita ang bahagyang pagliit ng mga mata nito. Para bang sinusuri siya. Para bang binabasa ang bawat galaw niya. Matalim ang kanyang tingin. "Kailan mo pa natutunang maging ganito kalamig?" Malamig na tanong ni Leonard. Napapitlag si Mira. Hindi niya inaasahan ang diretsyong tanong na yon. Hindi niya alam kung paanong sasagutin. "Trabaho lang ito, sir." Sagot niya. Pilit na nananatiling propesyonal. Bahagyang napangisi si Leonard, ngunit hindi ito isang ngisi ng saya, kundi isang mapaklang ngiti, puno ng kung anong damdamin na hindi niya mawari. "Trabaho?" Ulit niya, mas mababa ang tono ng boses. "So, ganito na lang tayo. Parang hindi tayo magkakilala?" Ramdam ni Mira ang bumibigat na tensyon sa pagitan nila. "Iyon ang pinakaangkop na paraan." Sagot niya, hindi inililihis ang tingin. Tahimik siyang pinanood ni Leonard habang nilalagyan niya ng alak ang baso nito. Nang hindi niya namalayan, umangat ang kamay ng lalaki. Marahang hinawakan ang pulso niya. Nagulat siya. "Mira." Mahinang bulong ni Leonard. Mabilis niyang binawi ang kamay niya, kasabay ng pag-iwas ng tingin. Hindi niya alam kung bakit pero naramdaman niyang may kung anong kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit siya tinatawag ni Leonard sa paraang yon. Parang may gusto itong sabihin pero hindi niya mailabas. Matapos ang hapunan, naglakad si Mira papunta sa viewing deck para huminga ng sariwang hangin. Kailangan niyang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa paglingon niya, nakita niyang hindi siya nag-iisa. Si Leonard, nakatayo sa tabi ng railings, nakatingin sa malawak na karagatan. Napatigil siya. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o iiwas. Pero may kung anong lungkot sa postura ng lalaki. Malayo sa dating Leonard na kilala niya. Parang may dinadala itong mabigat na bagay. Sa huli, hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. "Sir Leonard?" Mahinang tawag niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi na malamig ang kanyang ekspresyon. Bagkos, may kung anong pagod sa kanyang mga mata. "Naaalala mo pa ba, Mira?" Bulong niya. "Dati, mahilig kang mangarap na makarating sa malalayong lugar." Natigilan si Mira. "Hindi mo na kailangang ipaalala." Sagot niya. "Nandito na ako." Ngunit umiling si Leonard. "Hindi ko inakala na makikita kita rito. Pero hindi na ikaw yung Mira na nakilala ko noon." Sa unang pagkakataon, hindi alam ni Mira kung papaano sasagot. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Dahil sa likod ng malamig at matigas na postura ni Leonard, nakita niyang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang sandali ng kahinaan. At iyon ang bagay na hindi niya inaakalang makikita pa mula sa lalaking matagal niya nang pilit kinakalimutan. Mula nang muling magtagpo ang kanilang mga landas, pakiramdam ni Mira ay hindi na siya makahinga ng maayos sa loob ng Ocean Serenity. Para bang kahit saan siya lumingon, naroroon si Leonard, tahimik na nagmamasid. Minsan ay diretsahang lumalapit, pero laging may hawak na kung anong hindi niya sinasabi. At ngayon, may mas mabigat pa siyang natuklasan, isang balitang nagpagulo sa isipan niya. Bibili raw ng share sa Ocean Serenity si Leonard Montreal. Bulong ni Lani habang inaayos nila ang mga linan sa VIP lounge. Napalingon si Mira sa kanya. "Ano?" "Oo girl, narinig ko lang kanina sa isa sa mga executives. May business negotiations na daw between Montreal Holdings at ang cruise company. Hindi pa final, pero malaki raw ang chance na bilhin niya ito." Nanlamig ang katawan ni Mira. Ibig sabihin,
Hindi lang basta guest si Leonard. May mas malaking dahilan kung bakit siya nandito. Bigla niyang naalala ang mga tanong ni Leonard sa kanya noong nakaraang gabi. Ang paraan ng pagsulyap niya, ang tila panunukso sa kanyang pananatili sa barko. Kung totoo ang sinasabi ni Lani, magiging boss niya si Leonard. Napalunok siya. Okay ka lang ba? Tanong ng kaibigan niya. Bahagyang nagtataka sa reaksyon niya. Pinilit ni Mira ang isang payak na tango. Oo naman, wala namang epekto sa akin yun. Pero kasinungalingan yun. Dahil ang katotohanan, hindi niya alam kung paanong haharapin si Leonard kung tuluyan itong magiging bahagi ng buhay niya rito. Mula nang marinig ang balita, sinubukan ni Mira ang iwasan si Leonard. Mas pinili niyang magtrabaho sa ibang deck. Mas nagpilit siyang lumayo sa VIP area. At kung kinakailangan niyang dumaan doon, sinisiguro niyang hindi sila magkakasalubong. Pero tila hindi iyon sapat. Dahil kung may isang bagay na alam niya tungkol kay Leonard, ito ang pagiging determinado nito. At ngayon, ang determinasyon na yun ay tila nakatuon sa kanya. Mira, napahinto siya sa paglalakad nang marinig niyang pamilyar na boses sa likuran niya. Pumikit siya sandali bago dahan-dahang humarap. Naroroon si Leonard, nakatayo sa hallway ng upper deck. Mukhang hindi siya titigilan hanggat hindi siya kinakausap. Sir Leonard, Anya, pinilit gawing formal ang tono. Pero hindi yun nagustuhan ni Leonard. Kitang-kita niya kung papaanong lumamlam ang tingin nito sa narinig. Bakit mo ginagawa to? Diretsyong tanong niya. Hindi siya sumagot. Lumapit si Leonard. Binawasan ang distansya nilang dalawa. Inaayawan mo ba ako, Mira? Napaatras siya ng bahagya, pero hindi niya maiwasang mapansin ang bahagyang sakit sa boses nito. Hindi naman kita inaayawan, sagot niya. Trabaho lang ako, Leonard. Napangiti siya, pero hindi iyon ngiti ng saya. Trabaho? Inulit nito, bahagyang tumango. Okay, kung trabaho lang, sabihin mo sa akin. Kung wala na talagang kahit ano sa'yo, bakit hindi mo ako matignan ng diretsyo? Mira tightened her jaw. Pinilit niyang idikit ang tingin sa kanya. Pero ilang segundo lang, bumigay siya. Wala akong oras para sa ganitong usapan. Anya, lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Pero bago siya makalayo, biglang nagsalita si Leonard. Maghahanap ako ng paraan para kausapin ka, Mira. Anya, mahina pero may bahid ng paninindigan. Napapikit siya. Pilit na hindi tinatablan. Pero sa totoo lang, hindi niya sigurado kung kaya pa niyang lumaban sa bumabalik na damdamin. Kinabukasan, matapos ang maghapong trabaho, napagdesisyonan ni Mira na pumunta sa observation deck upang makahinga ng sariwang hangin. Tahimik ang paligid at tanging alon lamang ang maririnig mula sa malawak na dagat. Ngunit hindi pa siya nagtatagal sa kanyang pwesto nang biglang may isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa likuran niya. Huli na ba kung sasabihin kong pinagsisisihan kong nangyari noon? Napapitlag si Mira at mabilis na lumingon. Naroroon si Leonard, nakasandal sa railings, may hawak na baso ng whiskey. Ang mukha ay parang may halong lungkot at pag-aalinlangan. Napakurap siya. Ano? Lumapit si Leonard ng bahagya. Inilapag ang kanyang baso sa isang table malapit sa kanila. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo noon dahil hindi ko rin alam kung paano. Napalunok si Mira. Anong totoo? Sandaling nagtagal ang katahimikan bago dahang-dahang nagtaas ng tingin si Leonard. Hindi ko ginustong umalis noon nang hindi nagpapaalam, Mira. His voice was quieter now, almost vulnerable. I tried to fight it pero may mga bagay na wala sa kamay ko. Napayuko si Mira. Hindi niya alam kung gusto ba niyang marinig ito. Dahil kahit anong sabihin niya, masakit pa rin ang iniwang sugat noon. Kalimutan na natin yan, Leonard. Tanggap ko naman Hindi talaga tayo nakatakdang ikasal sa isa't isa.
Bulong niya. Magkaiba ng mundo natin, Leonard. Hindi niya inasahan ang sunod na ginawa ng lalaki. Leonard reached out, gently taking her hand. Pero nandito tayo ngayon. Napatigil siya. Dahil kahit anong pag-iwas niya, kahit anong pagtanggi niya, hindi niya maikakaila ang isang bagay. Sa kabila ng lahat, naroroon pa rin ang damdamin at hindi niya alam kung kaya pa niya itong labanan. Ang Ocean Serenity ay puno ng liwanag at musika ng gabing yon. Isa ito sa mga espesyal na gala events ng cruise. Isang gabi ng engranding salo-salo, eleganteng pananamit at masasarap na alak. Sa loob ng ballroom, nagkakatuwaan ang mga bisita habang isang classical orchestra ay tumutugtog ng malamyos na himig. Ang sahig ay puno ng sayawan, mga VIP guests, business tycoons at ilan sa mga executives ng barko. At si Mira, hindi niya akalaing magiging bahagi siya ng gabing to sa paraang hindi niya inaasahan. Miss Mira, mukhang kailangan mo ng sumayaw. Biro ni Lani habang inaayos ang tray ng champagne. Napataas ang kilay ni Mira. Ano? Napatingin siya sa paligid at napansin niyang may ilang staff na kasamang nagsasayaw ang ibang bisita. Lalo na mga walang kapareha. Dahil hindi lang ito basta ordinaryong event. Isa rin itong pagkakataon upang mas mapalapit ang mga VIP sa hospitality staff ng barko. Ano ka ba? Hindi naman required. Anya pero nakaramdam siya ng kaba nang mapansing nakatingin sa kanya ang event coordinator. At mas lumala ang kaba niya nang mapansing nakatayo si Leonard sa kabilang dulo ng ballroom. Hawak ang isang baso ng whiskey. Nakatingin sa kanya mula sa malayo. Parang gusto niyang mawala sa kinatatayuan. Pero bago pa siya makagalaw, isang matandang businesswoman ang lumapit kay Leonard at tila may sinabi rito. Ilang sandali pa, tumango ang lalaki at naglakad papalapit. Direkta kay Mira. Napatigil siya. Mira. His voice was smooth, controlled, pero may bahagyang tigas. Leonard. Wala akong dance partner. Diretsyong sabi nito. Hindi binibitawan ang tingin sa kanya. Would you mind? Para siyang natulala. Si Leonard Madrigal, ang kanyang first love, ang lalaking iniiwasan niya. Ang lalaking nag-aya ng kasal sa kanya noon, ngayon ay nagyayaya sa kanya ng isang sayaw. Pero hindi ako. Hindi ka tatanggi, hindi ba? Bulong nito, may bahagyang hamon sa tono. Nakaramdam siya ng panlalamig sa katawan, pero may kung anong init din ang gumapang sa kanya. Paano niya ito tatanggihan kung nakatayo silang dalawa sa gitna ng ballroom at lahat ng mga matay tila nakatutok sa kanila? Huminga siya ng malalim bago niya tinanggap ang kamay ni Leonard at sa kanya naramdaman ang banayad ngunit matibay nitong paghawak sa kanya. Gabay habang lumalakad sila patungo sa dance floor. Ang sayaw ng nakaraan. Nang tumama ang mga ilaw sa kanila, unti-unting nag-iba ang atmosphere. Si Mira'y kinakabahan pero si Leonard, matikas, mahinahon, kontrolado. At nang magsimula ang mabagal na sayaw, naramdaman niya ang pamilyar na init ng palad nito sa kanyang bewang, ang mahinahong paghawak sa kanyang kamay. Parang bumalik siya sa nakaraan. Dahil dati, nung high school pa sila, madalas silang sumayaw sa mga school events. Siyang nagturo kay Leonard kung papaano. At kahit noon, natural na ang chemistry nila sa dance floor. Magkababata sila at magkapit-bahay sa probinsya. At ngayon, parang wala pa ring nagbago. Hindi mo nakalimutan. Bulong ni Leonard habang unti-unting gumagalaw sila kasabay ng musika. Ang alin? Ang sumayaw kasama ako. Mira swallowed hard. Ayaw niyang aminin pero tama ito. Lahat ng ginagawa nila ngayon, ang paraan ng kanyang paggalaw, ang paraan ng pagtitig nila sa isa't isa, parang echo ng kanilang nakaraan. Napatingin siya kay Leonard at sa unang pagkakataon, nakita niyang bahagyang lambot sa ekspresyon nito.
Hindi na siya ang cold CEO na kinatatakutan ng karamihan. Sa sandaling to, siya ang Leonard na minahal niya noon. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Maya-maya, pinihit siya ni Leonard sa isang graceful turn bago siya hinila pabalik sa dibdib nito. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Nagtama ang kanilang hininga. Ang init ng katawan ni Leonard ay naramdaman niya sa manipis niyang dress. At ang tibay ng bisig nito ay parang gustong iparamdam sa kanya na hindi siya bibitawan. For a second, she thought he would kiss her. Pero hindi. Bagkus na natili lamang itong nakatitig sa kanya. Para bang may kung anong pinipigilan sa loob nito. At nang matapos ang musika, dahan-dahang lumuwag ang hawak nito sa kanya. Pero hindi pa rin siya nito binibitawan. Leonard, mahina niyang tawag. Pero bago pa niya masabi ang iba pa, kumalas na ito sa pagkakayakap. Biglang nanlamig ang ekspresyon nito. Parang sa isang iglap, bumalik agad ang pader sa pagitan nila. At bago pa niya maunawaan ang nangyayari, tumalikod ito't iniwan siya sa gitna ng dance floor. Halos hindi nakagalaw si Mira habang pinanonood niya ang paglayo ni Leonard. Anong nangyari? Bakit sa isang iglap, parang bumalik ito sa pagiging malamig at mailap? Naramdaman niya ang kilabot sa kanyang katawan pero hindi niya alam kung dahil ba yun sa malamig na simoy ng aircon o dahil sa iniwang pakiramdam ni Leonard. Mira stood frozen in the middle of the dance floor. The lingering warmth of Leonard's touch still burned on her skin. Yet the coldness in his eyes when he walked away left her breathless. Mira? Napapitlag siya nang lumapit si Lani. Bakit bigla siyang umalis? Hindi agad nakasagot si Mira. Hindi rin niya alam. Isang saglit lang parang bumalik sila sa dati. Si Leonard na minahal niya noon. Ang lalaking palaging nandyan para sa kanya. Hindi ang malamig at distansyang CEO na kaharap niya ngayon. Pero pagkatapos ng sayaw, bigla siyang iniwasan nito na parang walang nangyari. Hindi ko alam. Mahina niyang sagot. Lani sighed and crossed her arms. Alam mo, ang dami kong nakikitang lalaking nagpapakita ng interes sa'yo dito sa cruise. Pero iba yung kay Sir Leonard. Napatingin siya kay Lani. Anong ibig mo sabihin? Para bang gusto kanyang lapitan pero pinipigilan niya yung sarili niya? Lani smirked. Kilala kong ganyang klase ng lalaki, Mira. Yung may mga unfinished business. Napakuyom siya ng palad. Tama ba si Lani? May hindi pa ba sila natatapos ni Leonard? Pero hindi ba siyang iniwan nito noon? Hindi ba siyang hindi pinili? Alam mo, Mira, kung gusto mong malaman kung bakit siya ganyan, Lani nudged her arm playfully. Baka naman pwede mong kausapin ulit. Napabuntong hininga si Mira. Alam kong hindi mo pa siya masyadong kilala. Pero Lani, hindi siya madaling kausap. CEO nga siya, pero tao pa rin naman siya. At ikaw yung babaeng halatang may epekto sa kanya. Lani winked before walking away. Naiwan si Mira sa ballroom, patuloy na sinusuri ang nararamdaman niya. Kinabukasan, bumalik si Mira sa trabaho. Sinikap niyang ibalik ang focus niya sa kanyang duties bilang crew staff. Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya maalis sa isip si Leonard. Miss Mira, may nag-request ng room service sa VIP lounge. Sabi ng supervisor niya. Tumango siya at kinuha ang tray ng pagkain. Pero nang makita niya ang pangalan ng guest na nag-request nito, natigilan siya. Leonard Montreal. Muli siyang napalunok. Something wrong, Mira? Tanong ng supervisor. Umiling siya. Nothing. Hindi niya pwedeng tanggihan ng trabaho. Kailangan niyang panindigan ang professionalism niya. Huminga siya ng malalim bago tinungo ang VIP lounge. Pagdating niya sa harap ng pinto, marahan siyang kumatok. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto
At naroroon siya. Nakatayo si Leonard sa harapan niya. Mukhang kalmado gaya ng dati sa suot na puting polo at itim na socks. Bahagyang nakatupi ang manggas niya. Inilalantad ang matitigas niyang mga bisig. Pinilit ni Mira na panatilihin ang kanyang composure. "Room service po, sir." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tahimik na sandali. Siya ang unang umiwas ng tingin. "Dito ko na lang po ba ilalagay o ipapasok ko?" Bahagyang umigting ang panga ni Leonard bago tumabi. "Pasok." Pumasok si Mira at inilapag ang tray sa mesa. Palabas na sana siya nang marinig ang tinig nito. "Mira." Napatingin siya. Nakatitig si Leonard sa kanya. Hindi mabasa ang ekspresyon. "Tungkol sa kagabi." Napakagatlabi siya. Ano bang gusto niyang sabihin? Napakamot sa batok si Leonard. "Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Ang sayaw na yun, hindi dapat nangyari." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mira. Napangisi siya ng mapait. "Wow! So ngayon, pinagsisisihan mo?" Napabuntong hininga ito. "Mira." "Alam mo, Leonard," putol niya rito habang umiiling. "Hindi ko nga rin alam kung bakit kita pinagbigyan kagabi. Siguro, nadala lang ako sa sandali. Siguro, nostalgia lang. Pero kung ano man yun, tapos na yun." Lumapit ng isang hakbang si Leonard. "Talaga bang tapos na?" Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Napalunok siya. "Ano pa bang gusto mong sabihin, Leonard?" Tumingin ito sa kanya ng matagal bago muling huminga ng malalim. "Hindi kita iniwasan ng basta-basta, Mira." Napakunot ang noo niya. "Bakit?" Sandaling katahimikan. Hanggang sa wakas, sinabi ni Leonard. "Dahil may epekto ka pa rin sa akin." Halos mabitawan ni Mira ang tray. Nanuyo ang lalamunan niya. "Ano?" Napakuyom ng kamao si Leonard. "Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili kong wala na. Natapos na ang lahat. Pero kagabi, nagdilim ang mga mata niya. Nang hawakan kita, bumalik ang lahat." Mabilis ang tibok ng puso ni Mira. "Pero bakit mo ko iniwan?" Bulong niya. May sakit sa tingin ni Leonard. "May naalala lang ako. Ayokong samantalahin ang sandaling yun." Namuo ang isang buhol sa lalamunan niya. "Bakit? Samantalang ikaw nga itong lumalapit kahit na ako nang umiiwas." Umiling ito. "Hindi ko naman sinasadya. Gusto sana kitang balikan pero wala ka na." Mahina ang boses nito. "Patawad." "I see." Sagot niya ng matigas. "Sanay naman na akong iniiwan, Leonard. Ginawa mo na yan dati, di ba?" Lalong lumambot ang tingin nito. "Mira." Umiling siya't naglakad papalapit sa pinto. "Salamat na lang sa panahong naging tayo. At least, naranasan kong magmahal at mahalin dahil sa'yo." Pero bago siya makalabas, hinawakan ni Leonard ang kanyang braso. "Mira, sandali!" Lumingon siya at sa unang pagkakataon, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. "I'm trying to protect you." Napangiti siya ng mapait. "Protektahan? Ako? O protektahan ang sarili mo?" Napipi si Leonard. Marahan niyang hinawi ang kanyang braso. "Kung lalapit ka lang para saktan ako ulit, mas mabuti pang wag na lang." At tuluyan na siyang lumabas, dala ang bigat ng kanyang damdamin. Hindi niya alam kung kaya pa niyang harapin si Leonard muli. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na siya papayag na masaktan ulit. Pagkalipas ng ilang araw, pilit na iniiwasan ni Mira si Leonard. Ginugol niya ang oras sa trabaho. Ginagawa ang lahat para manatiling abala. Ngunit kahit na anong pilit niyang pagtakpan ang nararamdaman, hindi niya maikakailang may kung anong bumabagabag sa kanya. Ang sinabi ni Leonard nung huling nag-usap sila. "Did you heard the news?" Bulong ni Lani habang inaayos sa mga baso sa bar. Napatingin si Mira sa kaibigan. "Anong balita?"
Si Sir Montreal, may sinasabi ang ilang staff na may business deal siya with the cruise owner. Kapag nangyari daw yun, lahat tayo tatanggalin at papalitan dito sa cruise ship. Biglang bumilis ang pintig ng puso ni Mira. Talagang desidido siya? Tumango si Lani. Oo, at iyon nga ang binabalak niya dito sa barko. Napalunok si Mira. Sigurado ka ba? Oo, Mira. Ilang beses ko nang naririnig mula sa ibang officers Baka bilhin niya na talaga itong cruise ship. Napaatras si Mira. Kung totoo ang narinig niya, anong magiging epekto nito sa kanya at sa ibang empleyado? Hindi na siya nagdalawang isip. Kailangan niyang malaman ng totoo. Tinuntun ni Mira ang VIP lounge kung saan naka-check-in si Leonard. Pagdating sa pinto, hindi na siya nagdalawang isip. Agad niya itong binuksan. Nasa loob si Leonard. Nakatayo sa harapan ng malaking bintana habang tanaw ang malawak na dagat. Suot niya ang navy blue na dress shirt. Bahagyang nakabukas ang unang dalawang butones. Lumingon ito sa kanya. Halatang nagulat. Mira? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Totoo ba? Kumunot ang noon ni Leonard. Ano? Na may kasunduan ka sa may-ari ng cruise ship. Saglit na natahimik ang paligid. Napansin ni Mira ang bahagyang paghigpit ng panga nito. Pero hindi ito agad sumagot. Bakit hindi ka makapagsalita? Tumindi ang boses niya. Ramdam ang tensyon. So totoo nga? Sa wakas, humarap ito ng tuluyan sa kanya. Ang mga mata nitong madilim at hindi mabasa. Saan mo narinig yan? Huwag mo akong tanungin kung saan. Ang gusto kong malaman bakit. Bakit mong gustong bilhin ang cruise na ito? Lumalim ang tingin ni Leonard. Mira, negosyo to. Negosyo? Mapait siyang tumawa. So ibig sabihin wala kang pakialam sa mga empleyado. Wala kang pakialam kung paano maaapektuhan ang mga nagtatrabaho dito. Mas lalong tumigas ang ekspresyon ni Leonard. Hindi mo alam ang buong kwento. Then tell me! Nagtagpo ang kanilang mga mata. May matinding tensyon sa pagitan nila. Parang bagyong handang sumabog anumang sandali. Malalim na huminga si Leonard. Mira, hindi ka naman maaapektuhan. May ilang empleyado lang na maaaring mapalitan. Then ipaliwanag mo. Hamon niya. Napabugan ng hangin si Leonard at pinisil ang sentido. Ibebenta talaga ng kasalukuyang may-ari ang cruise na ito. Kahit hindi akong bumili. Kung hindi ako, may ibang negosyante na kukuha nito. Nanatiling tahimik si Mira. Hindi lang ito basta akwisisyon. May dahilan ako. Umiling si Mira. Ramdam ang pagtaas ng frustration. At ano naman yung dahilan mo? Sa halip na sumagot agad, lumapit si Leonard. Halos magdikit na ang kanilang katawan. Napigil ni Mira ang hininga. At sa wakas, bumulong si Leonard. May personal akong dahilan. Nagtaka siya. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga ito. Hindi mo ba naisip kung bakit ako nandito, Mira? Hindi. Nagtagal ang tingin ni Leonard sa kanya bago nagsalita. Alam kong dito ka nagtatrabaho, kaya ako nandito. Napalunok siya. Anong ibig mong sabihin? Napangisi ito ng mapait. Akala mo ba nagkataon lang? Nanlaki ang mga mata niya. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pero, bakit? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Dahil sa ating dalawa. Dahan-dahang lumapit si Leonard at lalong naging masikip ang espasyo sa pagitan nila. Pakiramdam ni Mira ay naglaho ang hangin sa paligid. Hindi na lang ito tungkol sa negosyo. Hindi lang ito simpleng transaksyon. Mira, bulong ni Leonard. Mas malambing na ngayon ang tono. Hindi kita nakalimutan. Bahagyang bumukha ang kanyang mga labi, pero walang salitang lumalabas. Gusto niyang magalit. Gusto niyang ipamukha rito kung gaano siyang nasaktan sa pag-iwan nito noon. Pero sa kabila ng galit, may isang bahagi sa kanya ang hindi maitatanggi. Bumilis ang tibok ng puso niya.
Ilang sandali pa. Lumayo si Leonard at muling bumuntong hininga. Alam kong mahirap paniwalaan pero sana magtiwala ka sa akin. Napakuyom ang kamao ni Mira. Magtiwala sa'yo? Lumingon ito. Hindi ko hahayaang mapunta ito sa maling kamay. Ngunit sa kabila ng mga sinabi nito, hindi pa rin mapawi ang alinlangan sa puso niya. Hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako sa'yo. Mahina niyang sagot. Hindi ako masaya na mareretain ako rito habang yung mga kasamahan ko mawawalan ng trabaho. Hindi ako kasing selfish mo. Saglit na namayani ang katahimikan. Sa huli, tumango si Leonard. Naiintindihan ko. Nakatitig lang siya rito. Pilit na hinahanap ang katotohanan sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim. Aalis na ako. At iniwan niya ito. Dalang bigat ng kanyang damdamin. Pero bago pa siya makalabas, may biglang kumatok sa pinto. Sir Leonard, the owner of the cruise is requesting for your presence. Agad na bumalik ang seryosong ekspresyon ni Leonard. Understood. Sagot nito bago lumingon kay Mira. Pero bago pa siya makapagsalita, may ibinulong to kay Mira. I have to go. See you again. Nasundan niya ng tingin si Leonard. Malamig ang hangin sa deck ng cruise ship. Banayad na humahaplos sa balat ni Mira habang nakatanaw siya sa malawak na dagat. Nasa kalagitnaan sila ng karagatan at ang mga bituin sa langit ay kumikislap na tila mga alon ng liwanag sa itim na kalangitan. Ngunit sa kabila ng ganda ng tanawin, hindi niya maalis ang bigat sa kanyang dibdib. Bakit siya pinatawag ni Leonard? Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang mga yabag ng isang pamilyar na tao. Hindi na niya kinakailangan lumingon para malaman kung sino yon. Leonard stopped beside her, leaning against the railings. You came, he said, his voice softer than the usual. Hindi siya sumagot agad. Inikot niya ang baso ng lemon sa kanyang mga kamay bago muling tumingin sa kanya. Anong gusto mong pag-usapan? Leonard exhaled sharply, as if trying to gather his thoughts. Mira, I owe you an explanation. Napatingin siya rito. Tungkol saan? Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa unang pagkakataon, wala nang malamig at distant na fasad ni Leonard. Ang tanging nakita niya roon ay isang lalaking may hindi maipaliwanag na lungkot sa puso. I didn't come here just for business, he admitted. Natahimik siya. Hinihintay ang kasunod nitong sasabihin. I came here because of you. Napatigil si Mira. Hindi niya alam kung paano niya yun tatanggapin. Parang hindi totoo ang lahat. Bakit ngayon lang? Leonard, mahina niyang sabi. He smiled bitterly. You probably think that it's a lame excuse, right? After all these years, bigla akong lilitaw sa harapan mo't sasabihin kong ikaw ang dahilan. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy si Leonard. Mira, I never forgot you. Napasinghap siya. I tried, he confessed, turning his gaze back to the ocean. I really tried to forget you pero kahit gaano ako kabisi sa negosyo, kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin ako sa mga alaala natin. Mira clenched her fist. Pero bakit iniwan mo ko? Tumingin si Leonard sa kanya, and for a moment, there was hesitation in his eyes. You know why? He murmured. I had no choice. Napalunok siya. Pero hindi mo man lang sinubukang lumaban. Napapikit si Leonard. It wasn't that simple, Mira. Then make me understand. She challenged. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga maintindihan. Lumipas ang ilang saglit bago muling nagsalita si Leonard. My father never wanted me to stay here, he admitted. He had my entire life planned out. The business, the responsibilities. Leaving wasn't my choice. Mira's heart clenched.
Pero kahit isang beses, hindi mo man lang ba sinubukang bumalik? I wanted to, Leonard whispered. God knows I wanted to, Mira. Pero I knew that if I saw you again, hindi ko na magagawa pang umalis. Mira's breath hitched. Pero hindi mo pa rin ako binalikan, she said, her voice barely above a whisper. Leonard turned fully to face her. That's why I'm here now. She felt her chest tighten. Do you really think it's that easy? Bulong niya. Na porket bumalik ka na, matatapos ng lahat ng sakit. No, Leonard said firmly. Pero gusto kong subukan. Mira bit her lip, her emotions in turmoil. Give me a chance, Leonard pleaded. Let me prove to you that I never stopped caring about you. She shook her head. Leonard, it's not that simple. Ngayon na nakataya ang trabaho ng mga kasamahan ko sa desisyon mo na bilhin ang cruise ship na ito. Set aside the business. This is for us, he said, stepping closer. Mira's heart pounded. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya maitulak palayo ang lalaki. No, because I don't know if I can trust you again, she admitted. Leonard's expression darkened with pain. Pero bago pa siya makasagot, may napansin si Mira. May kung anong bumabagabag kay Leonard. Isang bagay na tila pilit niyang tinatago. She narrowed her eyes. Leonard, may tinatago ka pa, hindi ba? Napaatras ng bahagya ang lalaki. Tila hindi inaasahan ang tanong niya. Mira, alam ko na may tinatago ka pa sa akin, she pressed. And I need to know what it is. Nagtagpo ang kanilang mga mata, punong-puno ng tensyon. For a moment, Leonard looked torn between telling the truth and keeping his secrets. At doon napatunayan ni Mira, hindi pa niya alam ang buong katotohanan. At hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nalalaman. Hindi mapakali si Mira habang binabasa ang pinag-uusapang article sa mga staff quarters. Leonard Montreal, engaged to heiress of Astor Hotels. Nanghina siya. Ang mga kamay niya'y nanginginig habang tinititigan ang larawang kasama ng balita. Si Leonard, nasa isang formal event, naka-arm around sa isang babaeng naka-gold silk dress. Maganda ito, sophisticated, at higit sa lahat, mukhang bagay silang dalawa. Hindi niya alam kung paano siyang nakalabas ng silid. Hindi niya alam kung paano siyang nakarating sa deck ng barko, kung saan malamig na hangin ang sumasalubong sa kanya. Ang alam lang niya ay may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Isang sakit na hindi niya maintindihan. Engaged na pala siya. At gusto siyang gamitin ito sa pagbili ng cruise ship. Tama nga na hindi siya nagtiwala rito. Hey Mira, napapitlag siya sa boses na iyon. Isang boses na hindi niya gustong marinig ngayon. Lumingon siya. Naroroon si Leonard. Nakatayo ilang hakbang lang ang layo sa kanya. Kitang-kita niya ang lungkot sa mukha nito pero wala siyang pakialam. May kailangan ka? Malamig niyang tanong. Nakita niyang bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Leonard. Alam niya sigurong may nagbago sa tono niya. Mira, please let's talk. Seryoso nitong sabi. Talk? Natatawang iling niya. Tungkol saan? Sa negosyo mo? Sa barkong to na gusto mong bilhin? O sa fiancé mong hindi ko alam na meron ka? Leonard visibly tensed. You found out? Of course, she snapped. Alam mo bang nakakahiya yun? Dito kita nakilala ulit. Nagbigay ka ng mga mixed signals. Tapos malalaman ko na lang na may ibang babaeng naghihintay sa'yo? Ipinikit ni Leonard ang mga mata. Parang may tinatago pang mas malalim na emosyon. It's complicated. Mira let a dry laugh. Lahat na lang complicated sa'yo, Leonard. I didn't mean for you to find out like this.
he admitted, taking a step closer. Hindi pa kami kasal. So ano, may pahabol ka pang palusot? Mira, listen to me. Tumalikod siya. Pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang boses. Alam mo, Leonard, tama ka. Dapat hindi na ako nakinig sa'yo. Mira, I'm done. That word was final. Wala siyang narinig mula kay Leonard matapos yun. Hindi niya alam kung umalis ito o tahimik lang na nakamasid. Ang alam lang niya, sa gabing to, mas pinili na niyang lumayo. Isang malakas na dagandong ang yumanig sa buong barko. Mira barely kept her balance as the ship swayed violently against the raging storm. Sa labas ng bintana, kitang-kita niyang nagngangalit na alon. Hinahampas ang cruise ship na parang laruan. Emergency! Emergency! All crew, report to your designated stations. Dumagundong ang anunsyo sa loudspeakers. Walang inaksayang oras si Mira. Alam niyang tungkulin niya bilang bahagi ng crew ang tumulong sa mga pasahero. Kahit pang utak niya ay gulong-gulo pa rin dahil kay Leonard. Pero habang tumatakbo siya sa hallway, isang distress call mula sa radyong nagpagulat sa kanya. A passenger in the VIP lounge is trapped. Someone needs to help them. Agad siyang bumaling sa direksyon ng VIP section. Wait! Mira! Sigaw ng isang kasamahan niya ngunit hindi na siya nakinig. May isang taong nangangailangan ng tulong. Hindi ko pwedeng pabayaan to. Dumating siya sa VIP lounge na halos bahain na ng tubig. Dulot ng tumatagas na salamin mula sa matinding hampas ng ulan. Sa dulong bahagi, may isang matandang lalaki na pilit sinusubukang tumayo mula sa natumbang mesa. Sir! Mabilis siyang lumapit at inalalayan to. Miss, hindi ko na maigalaw ang binti ko. Masakit! Anang matanda, halatang nanginginig na sa takot. Mira assessed the situation. Kailangan niyang mailabas ito bago pa lumala ang pagbaha sa loob ng lounge. Sir, tutulungan ko po kayo makatayo. Kakayanin po natin to. Anya, pilit na pinalalakas ang loob ng pasahero. Ngunit sa isang iglap, isa pang mas malakas na alon ang dumagundong sa barko. Dahilan para mawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Nagpatuloy ang pagtagas ng tubig at unti-unting lumalamig ang paligid. Napakapit si Mira sa mesa, pilit na bumabangon. Ngunit bago pa siya muling makatayo, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw sa hallway. Mira! Nagulat siya nang makita si Leonard na humahangos papasok. Basang-basa mula sa ulan. Halata sa mukha nitong matinding pag-aalala. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, naguguluhan. Dapat akong magtanong niyan sa'yo. Sagot ni Leonard. Mabilis na lumapit sa kanila. Bakit nilalagay mong sarili mo sa panganib? Hindi ako pwedeng umalis nang hindi ko natutulungan si Sir. Mariin niyang sagot. Leonard turned his gaze to the elderly man and immediately took charge. Sir, sandali lang po. Kukuhanin namin kayo. Kahit hindi crew, walang pag-aalinlangan na inalalayan ni Leonard ang matanda, habang si Mira naman ay pilit tinutulungan siya. Ngunit bago pa sila makalabas, bumigay ang isang bahagi ng kisame, dahilan para matabunan ng mga debris ang daanan. Mira let out a sharp gasp. We're trapped, she whispered. Leonard gritted his teeth. No, we're not. We just need to stay calm and find another way out. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng bagyong bumabalot sa kanila, doon lang naramdaman ni Mira na hindi siya nag-iisa. At sa kabila ng lahat, si Leonard pa rin ang lalaking nagmamadaling sumagip sa kanya, kahit pa sinubukan na niyang lumayo. Mira, humawa ka sa akin! Malakas ang sigaw ni Leonard sa gitna ng patuloy na pag-uga ng barko. Kahit basang-basa sila sa tubig at may debris na humarang sa daanan, hindi niya binitawan ang kamay ni Mira. Si Mira naman ay habol ang hininga. Nanginginig, hindi lang dahil sa lamig kundi sa adrenaline. Ngunit kahit nasa bingit sila ng panganib, isang bagay lang ang pumasok sa isip niya. Si Leonard, napilit siyang inilalayo sa kapahamakan.
Kailangan nating makalabas dito bago pa lumala ang pagbaha. Anya, pilit na tinutulungan ng matandang pasahero. There's a back exit, sagot ni Leonard. Doon tayo. Mabilis silang kumilos habang binubuhat ni Leonard ang matanda. Tinulungan naman siya ni Mira na manatiling balanse. Dumaan sila sa isang makitid na hallway. Pilit na iniiwasan ng mga bumabagsak na debris. Maya-maya pa, isang emergency exit ang natagpuan nila. Dito! Sigaw ni Leonard. Agad niyang binuksan ang pinto at inilalayan ng matanda palabas. Nang makalabas ito, agad itong sinundo ng ibang crew. Ngunit bago pa makasunod si Mira, biglang lumindol ang sahig at nayanig ang buong lugar. Dahilan para mawalan siya ng balanse. Mira! Naramdaman niyang pagbagsak ng sarili bago pa siya tuluyang bumagsak sa tubig. Isang malakas na braso ang humila sa kanyang pabalik. Nang magmulat siya ng mata, si Leonard ang una niyang nakita. Nakayakap ito sa kanya, mahigpit at protektado. Parang kahit na anong mangyari, hindi siya nito bibitawan. Are you okay? Mahina nitong tanong pero dama niyang matinding pag-aalala sa tinig nito. Mira swallowed hard, trying to steady her breathing. Oo. Nagtagpo ang mga mata nila at sa sandaling yon, tila tumigil na ang lahat. Hindi niya na kayang itanggi. Hindi pa rin nagbabago ang epekto ni Leonard sa kanya. Mira, malalim ang boses ni Leonard, puno ng emosyon. I need to tell you something. She blinked. Leonard, this isn't the time. I don't care. He cut her off. Kailangan mo itong marinig. Mira felt her heart race. Wala akong fiancé. Nag-freeze siya sa sinabi nito. Ano? That engagement. It was arranged by my family. Paliwanag ni Leonard. Pero hindi ko tinanggap. Hindi ko kailanman tinanggap. Napatitig si Mira sa kanya. Hindi makapaniwala. Pero nakita ko yung article. It was a business deal disguised as a relationship. Leonard interrupted. Gusto ng pamilya ko na ipakasal ako sa kanya para mapalawak pang negosyo namin. Pero hindi ko kailanman sinang-ayunan. Her chest tightened. Bakit hindi mo agad sinabi? Leonard sighed, looking down for a moment before meeting her gaze again. Dahil natakot akong baka hindi ka na maniwala sa akin. Natakot akong baka tuluyan mo kong talikuran. Mira's lips parted, unsure of what to say. I never stopped thinking about you, Mira. He admitted, his voice raw with emotion. Ever since I left, ikaw lang ang laman ng isip ko. At nang muli kitang makita rito sa barko, alam kong hindi ko na kayang hayaan ka pang mawala ulit. Mira felt her heart clench. Hindi niya maikakaila na matagal na niyang hinangad marinig ang mga salitang to. Pero paano kung masaktan ulit siya? Leonard, I don't know, she whispered. Natatakot na akong maniwala ulit. Natatakot na akong masaktan. Hinawakan ni Leonard ang kamay niya. Hinigpitan ng kapit at tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. I'm not going anywhere this time, he promised. Pero nasa iyong desisyon, Mira. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataong patunayan yun? Naguguluhan si Mira. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang umasa. Pero kaya pa ba niyang sumugal ulit sa pag-ibig na minsan nang nawala sa kanya? Makalipas ang bagyo, unti-unting bumalik sa normal ang operasyon ng cruise. Pero sa loob ni Mira, parang may isa pang bagyong hindi pa humuhupa. Kaagad na naayos ang ilang pinsala. Simula nang umamin si Leonard sa tunay niyang nararamdaman, hindi na siya mapakali. Alam niyang hindi basta-bastang magpapahayag ng ganun si Leonard kung hindi totoo. Pero kaya pa ba niyang magtiwala muli? Nasa crew lounge sila nang dumating si Lani, isa sa mga kaibigan niya. Nabalitaan mo na ba? Bulong nito. Mukhang hindi makapaniwala. Nabalitaan ng alin? Tanong ni Mira. Napakunot ang noo.
Yung tungkol kay Leonard. Kinansela niya ang business deal niya sa may-ari ng cruise. Halos mabitawan ni Mira ang iniinom na tsaa. Ano? Tumango si Celine. Narinig ko mismo sa management. Tinanggihan niya ng offer kahit ng laki ng potential profit. Nakahinga nga ako ng maluwag dahil secured pa rin ang work natin dito sa cruise ship. Mira's heart pounded. Ginawa niya yon para sa akin? Napakunot ang noo niya. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mas lalo lang maguguluhan. Bago pa siya makapag-isip ng maayos, may lumapit na staff sa kanya. Mira, pinapatawag ka ni Mr. Montreal sa VIP suite niya. Si Leonard. Kinakabahang kumatok si Mira sa pinto ng suite. Ilang segundo lang at bumukas ito. Tumambad sa kanya si Leonard. Suot ang isang simpleng dress shirt at ang ilang butones na nakabukas. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At gaya ng dati, may kakaibang init sa paraan ng pagtitig ni Leonard sa kanya. Pasok ka. Anya, may bahagyang pag-aalinlangan sa tinig. Dahan-dahang pumasok si Mira at napansin niyang nasa table ang ilang dokumentong mukhang business contracts. Napansin niya ni Leonard at napangiti ito ng mapait. Kaya ka nandito? He started. Dahil sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa business deal. Mira nodded. Totoo ba? Kinansela mo? Leonard sigh. Naglakad papunta sa table at kinuha ang isang papel. Yes. Alam mo kung bakit? Mira swallowed. Bakit? Leonard turned to her. His expression is serious. Because I want you to believe me. Narealize ko na hindi kita nilapitan dahil sa negosyo. Hindi ako nandito para kunin ang cruise. Nandito ako dahil ikaw ang gusto ko. Her breath hitched. I know it's hard for you to trust me again. Leonard continued. Pero gusto kong ipakita sa iyo na hindi negosyo ang habol ko. You're the only reason I stayed, Mira. She felt tears prickling her eyes. Leonard sighed deeply. Pero may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Mira's heart pounded. Ano yun? Leonard looked conflicted, as if he wasn't sure if he would tell her. But in the end, he took a deep breath and spoke. Ang dahilan kung bakit ako umalis noon, hindi lang yun dahil sa pamilya ko. Kung bakit hindi natuloy ang kasal natin, ay may isang bagay akong natuklasan bago ako umalis. At may kinalaman yun sa pamilya mo. Mira froze. Pamilya ko? Leonard nodded. His gaze serious. May tinatago sa iyong pamilya mo, Mira. At natuklasan ko ito nung panahong magkasama pa tayo. A cold chill ran down her spine. Ano ang nalaman ni Leonard tungkol sa kanya? At papaano nitong mababago ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sarili? Nanginginig ang mga daliri ni Mira habang tinatapang screen ng kanyang phone para tawagan ang kanyang mga magulang. Pakiramdam niya'y nabaliktad ang mundo niya matapos marinig ang revelasyon mula kay Leonard. Ilang saglit lang at lumitaw sa screen ang mukha ng kanyang ina. Nasa likuran naman ito ang kanyang ama, abala sa pagbabasa ng dyaryo. Mira anak, napatawag ka. Hindi ba't nasa trabaho ka? Tanong ng kanyang ina. Kita ang kasiyahan sa mukha. Napalunok si Mira. Hindi niya alam kung papaanong sisimulan. Ma, may gusto kong itanong. Nagbaba ng dyaryo ang kanyang ama tumingin sa screen. Ano yun anak? Huminga ng malalim si Mira bago nagpatuloy. Totoo bang nangutang kayo sa pamilya ni Leonard noon? Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay hindi agad nakapagsalita. Mira, bakit mo naman naitanong yan? Umiwas ng tingin ang kanyang ina. Halatang hindi komportable. Leonard told me everything. Mahina pero matigas na sagot ni Mira. Na may utang tayo sa pamilya nila. At kapalit ng tulong nila, pinili siyang umalis para layuan ako. Totoo ba?
Napabuntong hininga ang kanyang ama. Anak, hindi mo naman kailangang alamin ang tungkol doon. Pa, I need to know the truth. Napataas ang boses niya. Pinipigilan ng panginginig. Akala ko iniwan niya ako eh. Pero ang totoo, kayo ang dahilan kung bakit siya umalis. Bakit niyo tinago sa akin? Halos hindi makatingin ang kanyang ina sa kanya. Mira, ginawa namin yun dahil alam naming walang magandang idudulot ang relasyon niyo noon. Mas gusto namin mag-focus ka sa kinabukasan mo kesa sa isang relasyong walang kasiguraduhan. Mira clenched her jaw, her chest tightening in frustration. Pero karapatan ko yun. Karapatan kong malaman ang totoo. Alam niyo ba kung gaano kasakit ang iniwan ng walang paliwanag? Ikakasal na sana kami. Anak, ginawa lang namin kung anong sa tingin namin ay makakabuti sa'yo. Sagot ng kanyang ama. Hindi niyo man lang ba naisip kung anong makakabuti para sa akin noon? Hindi niyo ba naisip kung gaano akong nasaktan? Tahimik ang kanyang mga magulang. Kita niya sa mukha ng kanyang ina ang guilt, pero hindi niya alam kung sapat yon para mapatawad sila agad. At alam niyo ba kung anong pinakamasakit? Bulong niya. Pinipigilan ng luha. Pinaniwalaan ko kayo. Pinaniwalaan ko na wala siyang pakialam sa akin. Pero ang totoo, kayong dahilan kung bakit kami nagkalayo. Napayuko ang kanyang ina at sa unang pagkakataon, nakita niyang may luha itong pumapatak. Mira, patawarin mo kami. Mira swallowed hard, emotions overwhelming her. Hindi pa niya alam kung kaya na niyang magpatawad. Pero isang bagay ang sigurado niya. Hindi na siya magpapadala sa desisyon ng iba pagdating sa puso niya. Nanatiling tahimik si Mira habang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang sa screen ng kanyang phone. Kita niya ang lungkot sa kanilang mga mata, lalo na sa kanyang ina na halos hindi makatingin sa kanya. Mira, patawarin mo kami. Pabulong na sabi ng kanyang ina. Pinupunasan ng luhang pumatak sa kanyang pisngi. At ang kanyang ama naman ay mahigpit na nakatikom ang labi. Halatang hindi sanay na magpakita ng emosyon. Pero ramdam ni Mira ang pagsisisi nito. Anak, alam kong mali na. Itinago namin ito sa'yo. Patuloy ng kanyang ina. Pero noong mga panahong yun ayaw naming mawala ang bahay natin. Inilit na ng bangko kung kaya nangutang na lang kami. Ginawa ko rin yun para sa operasyon ng ama mo. Napayuko si Mira. Pero kapalit noon ay ang pagkawala ni Leonard sa buhay niya. Alam naming nasaktan ka, anak. Dagdag ng kanyang ama. Ngayon ay nakatingin na sa kanya. At hindi namin inaasahang haharapin namin ito ngayon. Pero kahit anong pagsisisi ang gawin namin, hindi na namin mababago ang nakaraan. Mira clenched her jaw, her emotions warring inside her. Kung kaya lang naming baguhin ang lahat, Mira, ginawa na namin. Mahina ngunit tapat na sabi ng kanyang ina. Ginawa naman namin ang alam naming tama bilang mga magulang mo. Tahimik si Mira sa loob ng ilang segundo. Pero sa puso niya, alam niyang hindi niya kayang ipagkait ang kapatawaran sa mga taong nagsakripisyo rin para sa kanya. Napabuntong hininga siya at tuluyang bumigay ang kanyang mga luha. Ma, Pa, hindi ko sinasabing madali lang to para sa akin. Masakit pero... Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Pero alam kong ginawa niyo yun dahil mahal niyo ko. Alam kong ang gusto niyo lang ay pinakamabuti para sa akin. Halos sabay na napaluha ang kanyang mga magulang. Anak, salamat! Bulong ng kanyang ina. Mira, ipapangako namin wala nang lihim sa pagitan natin. Dagdag ng kanyang ama. Mira wiped her tears and forced a small smile. Mahal ko po kayo, Ma, Pa. At nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. For the first time in a long time, she felt lighter. Masakit ang katotohanan pero sa huli, pamilya pa rin ang nasa likod niya. At ngayon,
Mas handa na siyang harapin ang puso niya at ang pagmamahal na iniwan sa kanya ni Leonard. Malamig ang simoy ng hangin ngunit ramdam ni Mira ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat habang nakatayo sa puting buhanginan. Sa harap niya nakatayo si Leonard, nakasuot lamang ng light linen shirt na bahagyang nakabukas sa dibdib. Ang kanyang mga matay puno ng pag-asa habang nakatingin sa kanya. "Mira, please, let's start over." Napasinghap siya sa narinig. Matagal nang humihiling si Leonard ng pagkakataong muli. Ngunit ngayon, sa ilalim ng malawak na bughaw na langit, ramdam niya ang tindi ng katotohanan sa mga salita nito. "Leonard," she whispered, her heart pounding. Nilapitan siya ng lalaki at marahang hinawakan ng kanyang kamay. "Hindi ko nahahayaang may pumigil pa sa atin. This time, it's my choice. Ikaw ang pinipili ko." Mira swallowed hard, emotions swirling inside her. Sa kabila ng lahat, hindi niya maikakailang mahal pa rin niya si Leonard. Mahal niya pa rin ang lalaking minahal niya noon at ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Mas mature, mas sigurado, at handang ipaglaban siya. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya bago siya ngumiti. "Okay," she finally said. "Let's take that chance." Sa unang pagkakataon, binitawan na niya ang takot at piniling mahalin muli. Dinala siya ni Leonard sa isang pribadong isla na pag-aari ng kanyang kumpanya. Malayo ito sa ingay ng negosyo, malayo sa responsibilidad, isang lugar kung saan silang dalawa lang ang nandoon. Habang nakaupo sa duyan sa ilalim ng lilim ng mga puno, naramdaman ni Mira ang katahimikan na noon pa niyang hinahanap. Wala nang alinlangan sa puso niya at sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan niyang maramdaman ang kasalukuyan ng walang pangambang maaaring mawala ito. Mula sa kabilang dulo ng beach, lumapit si Leonard. May hawak na 2 baso ng fresh coconut juice. "For you," he said, handing one to her. "Salamat." Kinuha niya yun at tinikman ng malamig na inumin. "Hindi ko inaasahang dadalin mo ko rito." "Gusto ko kasing bumawi," sagot ni Leonard. Naupo sa tabi niya sa duyan. "We lost so much time, Mira. Pero ngayon gusto kong bumawi sa bawat sandali." Mira turned to him, her heart swelling with warmth. "Then let's make the most of it." Napangiti si Leonard bago marahang hinawakan ng kanyang pisngi. "I love you, Mira." For the first time, she allowed herself to say the words she had been holding back. "I love you too, Leonard." At sa ilalim ng araw na kumikinang sa kalangitan, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at taimtim na halik. Isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Ang buwan ay maliwanag sa kalangitan. Ang malambot nitong liwanag ay nagre-reflect sa kalmadong dagat. Nasa gitna ng isang private cruise event sila Mira at Leonard, kasama ang ilan sa mga pinakamalapit nilang kaibigan at katrabaho. Ngunit kahit maraming tao sa paligid, ang buong mundo ni Mira ay umiikot lamang kay Leonard. Nakatayo sila sa deck, pinagmamasdan ng walang katapusang asul na karagatan. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin ngunit mas matindi ang init na dulot ng titig ni Leonard sa kanya. "Mira," tawag nito sa malalim at seryosong tinig. Lumingon siya rito. Nagtataka sa kakaibang kirot ng emosyon sa kanyang mga mata. "Bakit?" Leonard took a deep breath. Then slowly, he smiled. "Alam mo bang sa unang pagkikita pa lang natin dito sa cruise na ito, alam kong hindi na kita hahayaang mawala ulit?" Mira's heart skipped a beat. "Leonard." "At sa lahat ng pinagdaanan natin, sa sakit, sa mga pagsubok, sa lahat ng mga hindi natin nasabi noon, isa lang ang sigurado ako." Then, to her shock, Leonard knelt down on one knee. Napahawak siya sa bibig habang unti-unting nagsisimula ang bulungan sa paligid. Ang ilan sa mga staff at bisitay na pahinto, pinapanood ang eksena sa harapan nila. Leonard pulled out a small velvet box, opening it to reveal a stunning diamond ring that
sparkled under the moonlight. "Mira, you're my greatest love, my biggest regret, and my second chance. Hindi ko nahahayaang mawala ka pa ulit." His voice was full of sincerity, of love, of unshakable devotion. "Will you marry me?" Mira felt her eyes well up with tears. Ang buong mundo niya'y tila umikot sa sandaling yon. She thought about all the pain all those years. Pero mas matimbang ang pagmamahal, ang pagkakataong binigay ulit sa kanila. With a trembling breath, she smiled through her tears and nodded. "Yes, Leonard. A million times yes." A cheer erupted from the crowd as Leonard stood up, sliding the ring into her finger before pulling her into a deep, passionate kiss. Sa gabing yun, sa gitna ng dagat, sa ilalim ng buwan at mga bituin, pinili nilang maglayag patungo sa bagong simulang magkasama sila. Mainit ang simoy ng hangin sa isang pribadong resort sa Pilipinas, kung saan nagtipon ang pamilya nila Mira at Leonard. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaupo sila sa iisang hapag, kaharap ang kanilang mga magulang. Mira felt a mix of emotions, excitement, nervousness, and deep gratitude. Matagal na niyang pinangarap na maranasan to, pero noon, tila imposibleng mangyari. Leonard squeezed her hand under the table, as if reassuring her. "Relax, sweetheart. Nandito lang ako." She looked at him and smiled. It was amazing how everything happened. They're finally here, together. Napatingin si Mrs. Anita Montreal, ang ina ni Leonard sa kanilang magkahawak na kamay. May malambing na ngiti sa kanyang mukha bago siya nagsalita. "Mira, alam kong matagal mong inintay ang pagkakataong ito at alam kong hindi naging madali ang lahat para sa inyo." Mira swallowed and nodded. "Opo, pero kahit mahirap, hindi ko po pinagsisisihang mahalin si Leonard." Napangiti si Mrs. Montreal bago tumingin sa kanyang anak at kay Mira. "Patawarin niyo akong dalawa kung tutol ako sa relasyon niyo noon. Ngayon ay tanggap ko na at alam kong nakatadhana kayo para sa isa't isa." Napakamot sa batok si Leonard. "Forget about it, ma. Ang mahalaga hindi pa naging huli ang lahat para sa amin ni Mira." Biglang nagsalita si Mr. Alfonso Montreal, ang ama ni Leonard, sa malamig pero matatag na tinig. "Bago ko kayo payagang magpakasal, Leonard, alam niyang malaki ang pressure sa kanya. Lalo na't may mataas na expectations ang ama nito pagdating sa pamilya at negosyo." Pero hindi nagdalawang isip si Leonard. Diretso niyang tinignan ng kanyang ama. "Pa, buong buhay ko sinunod ko ang gusto niyo. Pero sa pagkakataong to, hindi ko hahayaang ibang magdikta ng kapalaran ko. Mahal ko si Mira at sigurado akong siyang babaeng gusto kong makasama habang buhay." Tahimik na nagkatinginan ng mag-ama bago tumango si Mr. Montreal. "Sige, kung iyan ang desisyon mo, wala akong karapatang pigilan ka. Pero tandaan mo, Leonard, ang kasal ay hindi laro. Paninindigan mo yan." Napangiti si Leonard at mahigpit na hinawakan ng kamay ni Mira. "Wala pong dahilan para pakawalan ko ulit siya, pa." Napangiti si Mrs. Montreal kay Mira. Ngumiti ito ng malambing. "Mira, malugod ka naming tinatanggap sa pamilya." "So, kailan ang kasal?" Tanong ng ina ni Mira na hindi maitago ang saya. Nagkatinginan ng dalawa. Leonard chuckled before responding. "As soon as possible po. Gusto ko nang maging official na asawa ko si Mira." Her father cleared his throat, trying to sound serious. "Siguraduhin mo lang, Leonard, na aalagaan mo ang anak ko, ha?" Leonard nodded earnestly. "Sir, I promise. I will spend my life making her happy." Mira's mother wiped a tear from her eye. "Masaya ako para sa iyo, anak. Hindi ko akalaing makikita kitang ganito kasaya." Mira smiled warmly. "Salamat po, ma. Pa,
Wala ko rito kung hindi dahil sa inyo. Their families continued talking, laughing, and sharing stories, bridging the years that had separated them. Habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya at ang lalaking mahal niya, naramdaman ni Mira ang kapayapaan na matagal niya nang hinahanap. This was it. Their journey had been long and full of storms, but finally, they had reached the shore together. Wakas.